Hello guys, kumusta? Alam ko in shock ka pa rin bakit may demand surcharge na 14,200 piso. Tapos, sa may mga existing Starlink. Makikita nyo ito sa Starlink mobile app or account via website under data usage na may indicator na gumamit kayo ng priority data katulad ng ganito, itong color blue sa bar graph. Kahit hindi naman kayo nag-subscribe sa local priority data. Don't worry, i-explain ko yan later on. Then pag nag-activate ka directly as residential service plan, which is 3,800 pesos per month, aabot ang bill mo ng 18,000 piso sa pag-activate. Message mo lang ako sa FB Messenger if gusto mo makatipid sa pag-activate. Next bill mo, 3,800 piso na lang. Iwas na din sa demand surcharge or congestion charge. Ito yung FB Messenger ko. Added na din sa description. Dati kasi wala namang extra charge or fee. Then later on nagkaroon ng congestion charge. Which is ang cost is 5,600 pesos. Bali, nagawan ko na siya ng content dati. Kung para saan ang congestion charge. I-check mo lang yung previous content ko. Ito yung thumbnail, added na din sa description ang link. Then recently, binago na nila ang tawag sa congestion charge. Ang tawag na is demand surcharge. Kasabay nito ang pagtaas din ng price. From 5,600 piso, naging 14,200 piso na ngayon. Grabe naman yung Starlink. 8,600 piso din na dagdag. Siguro ang question nyo, bakit ganun? Puro na lang price increase. Instead, bumaba. Kasi madami namang users ng Starlink. Mas tumaas pa ang price, lalo na yung monthly service plan ng residential. From 2,700 pesos, naging 3,800 pesos na per month. Actually, maraming possible reasons dyan sa pag-increase ng price. Hindi lang na-disclose ni Starlink ang mga reasons. Natanong ko na din yan sa support. Hindi lang nila sinasagot ang tanong ko. May 7 posible na mga dahilan yan. Na-discuss ko na yon sa previous content ko. Ito yung thumbnail in case gusto mong malaman. Added na din sa description ang link. I-pause mo muna itong video, then balik ka na lang after mong malaman yung 7 reasons sa pag-increase ng price ni Starlink. May pang 8 dahilan kasi. Dito napapasok ang batas ng supply at demand. I-explain ko siya in simple way. Ang supply is yung Starlink satellites na nasa outer space. Hindi itong Starlink Gen 2, Gen 3 or mini hardware natin. As of recording, ang working satellites ng Starlink is 6,600 at 46 na piraso, ang sabi sa na-research ko. A Starlink satellite is designed to support a certain number of users concurrently, with one estimate suggesting around 2,000 users at 100 megabits per second each. So ganito pala gumagana ang Starlink. Yung users na tinutukoy dito is yung hardware natin like Gen 2, Gen 3 or mini. Hindi yung mga phone, computer at laptop natin. Ang bawat Starlink kasi, may sakop na radius yan. Example, dito sa may parting Luzon, may dumaan na Starlink satellites. Then dito ang bahay nyo, dito mag-connect yung Starlink dish mo sa malapit na Starlink satellite. Ibig sabihin nun, 2,000 users per dish lang ang kaya niyang bigyan ng tig 100 megabits per segundo internet speed. Kaya pag nag-speed test tayo, nag-range siya ng 100 hanggang 200 megabits per segundo. Siguro ang question nyo, bakit minsan naga-below 100 megabits per segundo siya? Simple lang ang sagot dyan. Possible nag-reconnect yung dish nyo sa ibang satellites na paparating. Umiikot kasi yan sa Earth. Pwede din na may dumaan lang na makapal na ulap or uulan. Another reason, nadagdagan ng may mga Starlink sa area nyo. May kaka-open or activate lang ng Starlink. Di ba ang estimate is 2,000 users or 2,000 Starlink dish lang ang kayang bigyan ng 100 megabits na stable speed? What if naging 3,000 kayong may Starlink dyan sa area nyo? Ibig sabihin nun, below 100 megabits per segundo na lang ang pwede ibigay sa inyo. Ito yung computation. Meaning, ang isang Starlink satellite may 200,000 megabit per segundo o 2 gigabit per segundo siya. In case kasi na naging 300 users na kayo sa area, ganito ang computation nun. 200,000 megabits per segundo ibinahagi sa 3,000 users ay katumbas
66 na megabits per segundo na lang ang matransmit sa mga dish nyo. Kaya kung mag-speed test ka, minsan ang result niyan isa nasa 66 na megabits per segundo. Pag naman, nasa 5,000 users na kayo sa area nyo. Ang concept lang naghati-hati tayo sa 200,000 megabits per segundo. Huwag ka magtaka, possible ang speed mo niyan nasa 40 megabits bawat segundo na lang. In short, malakas ang demand, mababa ang supply. Kaya, tataas talaga ang price ni Starlink base sa law of supply and demand. Siguro uminit ang ulo nyo dahil sa taas na ng price ni Starlink or sumakit ang ulo nyo sa explanation ko. Comment down below lang guys if may question kayo. O di kaya ay itry mo itong RealFit T1 Mini Fan. So itong yung box or packaging niya guys. Ang ganda, may nakasulat pa din na Style meets breeze. Pag open natin ng box, dito makikita nyo ang user manual. May iba't ibang color pala na available itong RealFit T1 Mini Fan. Andyan ang Gravity Black, Glacier White, Candy Pink, Pulse Yellow, at syempre ang favorite color ng wife ko, ang Aurora Purple. So ito siya guys, ang ganda ng design niya. Ito yung power button niya, try natin i-on. Hold lang ng 2-3 segundo at mag-power on na. Grabe ang lakas ng hangin. Ulitin natin. Lagyan ko siya ng papel para may idea kayo sa speed niya. Then ito yung test subject natin. O di ba ang lakas ng hangin. Pagka open mo ang default speed niya is 100. Ang angas may display siya ng speed. Then ito naman yung pag-control sa speed. Parang katulad siya sa computer mouse, may mouse wheel. Pag i-hold down mo lang para bumaba ang speed. Then hold up naman pag gusto mo mas malakas ang hangin. Ang suggested ko, iset mo ang speed sa 100 para mabawasan ang init ng ulo nyo about Starlink price. Check out na. Na-add ko na yung link sa description. May free USB Type-C charging cable at lanyard na din kasama. Siguradong magugustuhan ito ni wifey. Perfect din itong pang-gift sa mga loved ones nyo. Check out na. May good news naman tayo guys. Siguro, iniisip nyo, ano ba yan Starlink, dapat nga matuwa kayo kasi madaming na kayong subscribers or users. Dapat may gawin kayo para di bumaba ang internet speed. Kasi ang promise ni Starlink, 100 to 200 megabits per second ang internet speed na ma-experience namin. Actually guys, may ginagawa silang solution dyan. Ang long-term solution nila ay makapag-deploy ng 42,000 satellites sa outer space. Ang magiging latency or ping is 15 milliseconds tapos gigabit per seconds na dahil malayo pa sila sa target na yan. Right now, nasa 6,646 pa lang ang working satellites ni Starlink. Dito napapasok ang temporary solution para sa mga may existing Starlink. Makikita nyo ito sa Starlink mobile app or account via website under data usage na may indicator na gumamit kayo ng priority data. Katulad ng ganito, itong color blue sa bar graph. Kahit hindi naman kayo nag-subscribe sa local priority data. I-quick explain ko lang ano ang local priority data. Actually, perks ito ng mga nakasubscribe sa Starlink Business Service Plan. Mabilis yung speed niya kaya lang hindi siya unlimited. Ito ang pricing niya. Nag-start sa 1,950 piso bawat buwan pag 50 gigabyte. Yun lang ang downside, hindi siya unlimited. If walang pang 1 month at ubos na, need mong mag-top up. Ang minimum top up is 750 piso para sa 50 gigabyte. Kung malakas ka namang gumamit ng internet, dun ka na sa 3,750 piso para sa 500 gigabyte. Pero nagtataka siguro ikaw bakit may usage ka ng priority data. Hindi ka naman nag-subscribe dito. Ito guys, yung naisip ni Starlink na temporary solution para hindi bumabagal ang speed ng mga naka-residential or roam service plan. Free ito guys, walang additional na bayad. Ang purpose nito is part lang ng automatic network management ng Starlink. Lalo na sa mga area na may heavy users o congested, nagsisilbing load balancer niya itong priority data. Para ito sa temporary boost o para hindi mag-suffer ang performance ng connection mo during congestion, lalong-lalo na pag peak hours. So ayun guys, may ginagawa namang action si Starlink in case
naga-below 50 megabits per segundo ka pa din, i-report mo lang sa Starlink support, mag-submit ka lang ng ticket dito. Under siya ng messages. If may question ka about dito sa free priority data ni Starlink, comment down below. Try nating sagutin if alam ko ang solution. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.